Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Danica Mersantua, ang inyong tagapag-ulat. Ngayon, ating tatalakayin ang pagtuturo at pagtataya ng mga makrong kasanayang pangwika. Pinatnumbayang pakikinig. Ang pinatnumbayang pakikinig ay nagbibigay pansin sa tagapakinig ang nilalaman ng mensahe ng tagapagsalita. Makabubuo ng malalim na pagsusuri ang nakikinig ukol sa kanyang napakinggan. Ano nga ba ang pakikinig? May ideya ba kayo dito? Ang pakikinig. Ang pakikinig ay aktibong pagtanggap ng mensahe. Ito rin ay pagtugong mental at pisikal sa mensaheng nais ipabatid ng tagapagdala ng mensahe. Ayon kay Rivers 1981, sa karaniwang pakikipagtalastasan sa araw-araw, doble ang paggamit natin sa pakikinig kung may hahambing sa pagsasalita at 4 hanggang 5 ulit na ginagamit sa pagbabasa at pagsusulat. Ang pakikinig ay mayroong proseso. Ang pakikinig ay isang napakomplikadong proseso na nag-uugnay sa sistemang epektibo at sa pag-uugali at nakagawi ang tagapakinig. Ang unang proseso ng pakikinig ay pagtanggap ng mensahe. Ang pagtanggap ng mensahe ay ayon ang pagkatuto sa pamagitan ng kasayanan sa pakikinig. Ang pagtatagumpay at pagtatamo ng karunungan ay nakabatay sa paraan ng pagtanggap ng mensahe ng nakikinig. Ang pagtanggap ng mensahe ay mahalaga dahil nakasalalay rito ang pagbibigay reaksyon o tugon. Ang pangalawang proseso ng pakikinig ay ang pag-focus ng atensyon sa tinatanggap na mensahe. May mga pagkakataong naririnig natin ang mensaheng ipinapadala ng ating kausap o ng isang nagsasalita, subalit hindi natin ito na pag-uukulan ng pansin. Ang mahalagang detalye ay na kanyang nasabi, ngunit hindi tayo naka-focus ang atensyon natin dito. Mahalagang unawain ang sinasabi ng isang tao para magkaroon ng pagkakaintindihan. Ang pangatlong proseso naman ay pagpapakahulugan. Ang pagpapakahulugan ay tumutukoy ito sa pagbibigay ng interpretasyon o kahulugan sa mga tunog na naririnig na maaring positibo o negatibo. Ang pagbibigay ng kahulugan ay depende sa paraan, pagkakasabi o paghahatid ng mensahe sa mga tagapakinig. Ang ika-4 na proseso naman ay pagtanda sa narinig. Kailangan pakinggang mabuti ang lahat ng sinasabi ng tagapagsalita para maunawaan at matandaan ang nilalaman ng mensahe. Ang huling proseso naman ng pakikinig ay ang pagtutugon. Sa bahaging ito ay nagkakaroon ng pagtutugon o reaksyon ang tagapakinig sa tagapagsalita na maaaring paglilinaw sa nilalaman ng mensahe na hindi gaanong maunawaan ng tagapakinig. Ngayon, dumako naman tayo sa antas ng pakikinig. Ang antas ng pakikinig ay merong 6 na bahagi. Una, ang appreciative na pakikinig. Ito ay uri ng pakikinig upang maaliw. Isang halimbawa dito ang radyo, telepono, TV, at iba pa. Pangalawa naman ang pakikinig sa discriminatory. Kritikal na pakikinig ito ang mapapakinggan upang makilala ang kaibahan o katangian ng tunog. Inuunawa at inaalala ng tagapakinig ang impormasyon sa kanyang napakinggan. Ang pangatlong antas ng pakikinig ay ang pakikinig na therapeutic. Pakikinig upang mabigyan ng isang tao ng kapanatagan ng kalooban o sarili. Pang-4 na antas ng pakikinig. Ang pang-4 ay komprehensibong pakikinig. Pakikinig upang maunawaan ang mensahe. Ang pang-5 antas ng pakikinig naman ay implied na pakikinig. Nakikinig upang matuklasan ang nakatagong mensahe sa likod ng mga salitang naririnig. Ang pang-6 o huling antas ng pakikinig ay internal na pakikinig. Pakikinig sa sarili. Inuunawa ng isang tagapakinig ang mga pribadong kaisipan at katanungan. Ngayon, dumako naman tayo sa mga elementong nakakaimpluwensya sa pakikinig. Una na dyan ang edad o gulang. Ayon kay Wenger 1968, malaki ang kaugnayan ng pakikinig sa edad lalo na sa anumang pagsusulit na binibigay sa bawat bata o matanda na may kaugnayan sa komprehensibong pakikinig.
Ang pangalawang elemento ng pakikinig naman ay ang kasarian. Sinasabi ng iilan na mas mahaba ang pasensya ng pakikinig ng mga babae kaysa sa mga lalaki. Umaayon ba kayo doon? Pangatlong elemento ng pakikinig naman ay oras. Malaki ang impluwensya ng oras sa pakikinig. Halimbawa, ang mga mag-aaral ay may klase sa umaga ay mas aktibong tagapakinig kaysa sa mga mag-aaral na panghapon. Ang ikaapat na elemento ng pakikinig ay channel. Tumutukoy sa medium o instrument sa paghahatid ng mensahe, gaya ng paggamit ng telepono, cellphone, mikropono, at iba pa. Ang mga bagay na ito ay nakaka-impluwensya rin sa pakikinig. Ang panlima naman ay konsepto sa sarili. Nakaka-impluwensya rin sa pakikinig ang paniniwala o konsepto sa sarili ng tao ng kanyang sarili. Halimbawa na lamang ang tagapakinig ay may katalinuhang taglay na maaari niyang gamitin pagkontra o pagsang-ayon sa sinabi ng tagapagsalita. Ang huling elementong nakaka-impluwensya sa pakikinig ay ang kultura. Nagkakaiba-iba ang kultura ng mga tao, kaya nagkakaiba-iba rin ang pagbibigay ng interpretasyon sa mga tunog na naririnig. Halimbawa, sa panayam ay may malayang magtanong at masalungat ang isang kaunlarinang tagapakinig at nagbibigay ng kanyang pananaw habang nagsasalita ang tagapanayam. Sa kabilang dako, tahimik at mataimtim na nakikinig ang mga Asyano habang nagsasalita ang tagapanayam. At saka pa lamang sila magtatanong kapag tapos na ito magsalita. At dyan nagtatapos ang aking pag-uulat. Maraming salamat.